Breaking news mga kababayan, Paskong Pasko, US, binomba ang Nigeria? Paskong Pasko habang nagdiriwang ang buong mundo ng kapanganakan ni Jesus. Sunod-sunod namang binomba ng puwersa ng Estados Unidos ang bansang Nigeria sa Africa. Ang layunin, tapusin ang lumalalang banta ng terorismo sa bansa at ang marahas na aksyon ng mga grupong ekstremista. Washington says it carried out airstrikes against suspected Islamic State targets in northwest Nigeria, a move that US President Donald Trump described as powerful and deadly. Sa kanyang social media post, nagbigay na ng abiso si Pangulong Donald Trump tungkol sa aksyong ito. Ngayong gabi, sa aking direktiba bilang Commander-in-Chief, nagsagawa ang Estados Unidos ng isang malakas at nakamamatay na pag-atake laban sa mga teroristang salot ng ISIS sa hilagang kanlurang Nigeria, na matagal nang tumatarget at marahas na pumapatay, lalo na ng mga inosenteng Kristiyano, sa level na hindi pa nakita sa loob ng maraming taon at maging mga siglo. Dati ko nang binalaan ang mga teroristang ito na kung hindi nila ititigil ang pagpaslang sa mga Kristiyano, may matinding kapalit na darating. At ngayong gabi, iyon ay nangyari. Ang kagawaran ng digmaan ay nagsagawa ng maraming perpektong pag-atake, gaya lamang ng kayang gawin ng Estados Unidos. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi pinahihintulutan ng aming bansa na umunlad ang radikal na terorismong Islamiko. Pagpalainawa ng Diyos ang aming militar at maligayang Pasko sa lahat, kabilang ang mga napatay na terorista, na mas marami pang madadagdag kung magpapatuloy ang pagpaslang nila ng mga Kristiyano. Sinabi rin ng Pangulo na ang pag-ataking ito ay bunsod ng sunod-sunod na insidente ng mga pag-atake ng ISIS ngayong holiday seasons. Kabilang ang pagkamatay ng 2 miyembro ng Iowa National Guard sa Syria, ang 2 insidente ng pag-atake sa mga Kristiyano sa Nigeria, kabilang ang pagdukot sa 315 estudyante ng St. Mary's na lahat ay ligtas na ngayon, at ang malagim na pag-atake sa Bondi Beach sa Australia noong selebrasyon ng Hanukkah ng mga Hudyo. November 6 pa lang ng taong ito, sinabi na ni Pangulong Donald Trump na posibleng magkaroon ng mga military actions ang US sa bansang Nigeria. Nag-post din siya sa kanyang social media account noon kung saan pinagbantaan pa nga niya ang Nigeria na aalisan ng suporta kapag hindi ito kumilos para protektahan ang mga Kristiyano sa kanila. Tinawag din ni Trump ang Nigeria bilang isang country of particular concern, isang kategoryang ginagamit ng US para sa mga bansang posibleng patawan ng parusa dahil sa paglabag sa kalayaan sa relihiyon. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. I am hereby making Nigeria a country of particular concern. That's a legal definition. When the Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria, 3,100 versus 4,476 worldwide. What horrible numbers. Something has to be done. I am asking Congressman Riley Moore, together with Chairman Tom Cole and the House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and to report back to me. And I mean, like, immediately. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. It's not only Nigeria, it's all over. We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. This is not going to happen. The killing of Christians is not going to happen. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about, and may very well go into that now disgraced country, guns a-blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians.
These are cherished people. These are great people. Leave them alone. Warning. The Nigerian government better move fast before it's too late. If they don't, there's gonna be hell to pay. At kahapon, araw nga ng Pasko, nagkatotoo ang banta ng Pangulo. Mahigit 12 ng Tomahawk cruise missiles ang nilaunch ng Amerika laban sa mga militanteng ISIS. Hindi pa malinaw ang bilang ng mga nasawi, pero parehong sinabi ng mga opisyal ng US at Nigeria na may mga militanteng napatay. Wala naman daw sibilyan na nasugatan o nasawi at wala ring ari-arian na nawasak. Sa pool sa pambobomba ang hilagang kanluran ng Nigeria, partikular ang bayan ng Sokoto na kilala sa mararahas na aktibidad ng mga militanteng grupo. Majority ng mga nakatira sa bayang ito ay mga Muslim at narito din ang tahanan ng Sultan ng Nigeria. Isang lokal na opisyal ng Tangaza sa Sokoto ang nagsabi sa BBC na tinamaan ng mga pag-atake ang ilang kampo ng teroristang Lakurawa. Maraming mandirigma daw ang napatay pero hindi pa rin daw malinaw ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Nakita pa ng mga border patrol ang ilang miyembro ng Lakurawa na nagsisitaka sa kanilang mga kampo habang nagaganap ang pambobomba. Ang Lakurawa ay isang maliit na grupo ng mga terorista na nagsisikap palakasin ang kanilang puwersa sa hilagang kanluran ng probinsya ng Sokoto. Konektado ang grupong ito sa mga jihadist network sa mga bansang Mali at Niger at karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga border. Nagre-recruit ng mga kabataan at nagpapatupad ng mahihigpit na kontrol sa mga lugar na sinasakop nila. Ang bayan ng Tangaza sa Sokoto ay kabilang sa kanilang mga baluarte, isang liblib na nayon na karamihan ng mga naninirahan ay mga Muslim. Ayon pa sa Pangulo ng Amerika, ito daw ang pamaskong regalo niya sa grupong ISIS. Pero ang tila kapansin-pansin sa naganap na pambobomba sa Nigeria ay wala naman daw kasing kilalang kampo ng ISIS sa Sokoto na nasa hilagang kanluran ng Nigeria kung saan naganap ang pag-atake. Dahil mas kilala daw ang ISIS sa hilagang silangan sa mga estadong tulad ng Borno, Adamawa at Yobe. Sa isang interview, sinabi ni Trump na Miyerkules, December 24 daw dapat ito isasagawa pero sadyang ipinalipat ng December 25 para maging mas simboliko ang dahilan ng pambobomba. Ang Pasko ay isang napakahalagang pista kasi para sa mga Kristiyano sa buong mundo, kaya't ginamit ng Pangulo hindi lamang ang mensahe ng araw na ito kundi pati na rin ang aksyong militar upang direktang magpadala ng babala sa ISIS sa Nigeria. At ayon sa naging pag-uusap ni US Secretary of Defense Pete Hegseth at ng isang ministro ng Nigeria, asahan daw na magpapatuloy pa ang mga pambobomba sa mga susunod na araw. Pero nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito pagdedeklara ng gera sa Nigeria kundi isang counter-terror strike lamang. Inilabas ng US military ang mga video ng pambobomba kung saan makikita pa ang mga Tomahawk na pinakakawalan sa mga barkong pandigma ng Amerika. Para sa Nigeria, ang pag-atake ng US ay isang joint operation dahil ang Nigeria mismo ang nagbigay ng intel information sa US na naging dahilan ng pag-ataking ito. Noong November, una nang nagsagawa ang US ng mga intelligence gathering flight sa ibabaw ng malalaking daungan ng Nigeria. Sa kanyang social media post, nagpapasalamat naman sa Secretary Hegseth sa pamahalaan ng Nigeria sa kanilang kooperasyon para makumpleto ang plano ng pag-atake. Maliban dito ay nag-post din sa kanyang social media account ang UN Ambassador na si Mike Waltz kung saan binati niya ng maligayang Pasko ang mga Kristiyano sa Nigeria at sa buong mundo dahil ipinagtanggol daw sila ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang Nigeria ang pinakamataong bansa sa Africa na may humigit kumulang 220 milyong mamamayan at halos pantay ang hati ng populasyon sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Tinatayang 56% ng mga tao dito ay Muslim at 43% naman ang Kristiyano. Batay sa sinasabi ni Pangulong Trump, maraming mga Kristiyano doon ang pinapatay ng mga Islamic terrorist. Pero matatandaan din na maraing sinabi ng Nigeria noon na hindi totoo ang bintang ni Trump
na tinatarget ang mga Kristiyano sa kanilang bansa, kundi maging mga Muslim din daw ay nagiging biktima. Sa katunayan, isang moske na pinagtitipunan ng mga Muslim ang di umano ay pinasabog ng mga terorista sa probinsya ng Borno, kung saan hindi bababa sa 5 katao ang nasawi dito. Inaatake din daw ng mga grupong ito ang mga civilian security groups, mga kawani ng gobyerno at mga infrastruktura. Pero ang pambobomba ng US sa Nigeria sa mismong araw ng Pasko ang nagpapahiwatig na ginawa ito ni Trump para sa mga Kristiyano. Ayon naman sa Nigeria, ang pagbabago ng schedule ng pag-atake mula December 24 patungong 25 ay walang kinalaman sa selebrasyon ng Pasko ng mga Kristiyano. Ayon sa ilang mga eksperto, tila nais lang daw ng pamahalaan ng Nigeria na iwasan ang isyu ng relihiyon para hindi magkaroon ng backlash. Pinapakita nila na ang labanang ito ay laban sa mga kriminal na grupo at hindi laban sa karapatan sa relihiyon. Marami namang mga politiko sa US ang naniniwala na wala itong magiging matagalang epekto sa Nigeria dahil sa napakalalim na ng ugat ng problemang ito. Noong 2015, nabuo ang sangay ng ISIS sa Nigeria at nangako pa ang grupong Boko Haram ng katapatan sa ISIS. Malawak at malalim na ang saklaw ng terorismong ginagawa ng mga grupong tulad ng ISIS at Boko Haram, kaya't mas kailangan umano ng isang ganap at matatag na counter-insurgency operation at hindi ito kayang gawin ng Nigeria ng mag-isa lamang. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na ang pag-atake ng US sa Nigeria ay mayroon ding ilang dahilan maliban sa terorismo at sa issue ng mga Kristiyano doon. May mga espekulasyon na may kinalaban din daw ito sa langis dahil ang Nigeria ay may malaking reserba katulad ng Venezuela. Posible daw na may interes ang US na palawakin ang impluensya nito sa kalakalan ng enerhiya. Bukod pa rito, may nakikitang mas agresibong pag-uugali ang US pagdating sa mga bansa sa Global South. Kaya bukod sa simbolismo at seguridad, may economic interest ding nakapaloob dito. Pero sabi ni Trump, hindi siya interesadong makipag-usap sa Pangulo ng Nigeria hanggat hindi nawawala ang ISIS sa kanilang bansa. Maraming Nigerians ang natuwa sa pag-atake ng US, bagaman marami din ang talagang nagulat sa biglang pag-atake nila. Marami rin ang nababahala na posibleng humantong ito sa matagal at tuloy-tuloy na operasyong militar ng Amerika sa Nigeria. Matagal nang nagrereklamo ang mga tao dahil kahit sinasabi ng pamahalaan ng Nigeria na kumikilos sila, hindi pa rin nila mapigilan ang mga grupong armado tulad ng Boko Haram, ISWAP at mga bandido na patuloy na umaatake halos araw-araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, abala ang militar ng Nigeria sa pagtugon sa mga krisis na sumasalanta ngayon sa 36 na estado ng Nigeria. Sa Hilaga, pangunahing problema ang atake ng Boko Haram, ISWAP, banditry at kidnap for ransom. Sa Silangang Timog, may mga separatistang grupo na nakikipaglaban para sa kalayaan ng Biafra. Sa Katimugang rehiyon naman ay may malawakang nakawan ng langis na nauuwi din sa karahasan. Bagaman natuwa ang marami na tumutok ang mga Amerikano sa mga kriminal na grupong ito sa Nigeria, nais pa rin nilang magkaroon ng malinaw na impormasyon mula sa pamahalaan ng Nigeria at ng US. Gaya halimbawa ng mga sagot sa mga tanong na sino ba ang tinatarget, ano na ang resulta at maiiwasan ba ang civilian casualties at gaano ito tatagal. Maraming Nigerian ang nag-aalala sa mga tanong na ito, pero natuwa rin sila na tumutulong ang Amerika sa pagpigil sa karahasan. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.